Magandang gabi sa lahat, lalo-lalo na sa ating mga kababayan mula Luzon, Visayas at saka Mindanao. Ngayong araw ho mga kaibigan, araw ng Martes, September 10, 2024, ay ang scheduled day para sa second hearing doon sa budget ng Office of the Vice President Sara Duterte. However, walang Sara Duterte ang umattend, pumunta sa House of Representatives ngayong araw or even our representatives galing doon sa Office of the Vice President. At nagsalita na rin ang Vice Presidente sa kanyang pag-resign. Isa sa mga dahilan kung bakit siya nag-resign sa Department of Education tungkol sa usapin ng budget. Okay? Maintindihan niyo yan kung bakit siya nag-resign, ano ba yung mga inconsistencies doon sa mga budget, at sinabi pa niya na dalawa naman lang tao ang masusunod sa budget sa House of Representatives. So, ngayon, basahin muna natin ang sulat ng Office of the Vice President explaining as to their absence doon sa hearing doon sa House Committee on Appropriation. Basahin natin. Statement on the Office of the Vice President's non-attendance at the budget hearing. The Office of the Vice President would like to inform the public that it will not be attending the Committee on Appropriations hearing on the proposed OVP budget for fiscal year 2025 scheduled for today. The reasons for such being addressed in a recent interview of the Vice President released earlier this morning. Okay, so kasi mayroong video po na in-release ang Vice President tungkol about hearing dyan sa House of Representatives. Moreover, as stated in a letter addressed to the Speaker of the House of Representatives sent earlier today, the OVP has submitted all necessary documentation to the House of Representatives Committee on Appropriations, including a detailed presentation on the proposed budget for fiscal year 2025. In view of the foregoing, the OVP differs entirely to the discretion and judgment of the committee regarding its budget proposal for 2025. Thank you. 10th of September 2024. So, yan ho ang kabuang statement ng Vice President tungkol sa kanyang hindi pagdalo doon sa budget hearing. Kasi earlier that morning, meron kasing video na ipinalabas ang Office of the Vice President tungkol about, again sa nasabi na natin kanina, tungkol sa mga hearing dyan sa House, that after all, meron lang daw dalawa katao ang masusunod. And that is the Chair of the House of Appropriation, that is Elizalde Co, Congressman Co, something like that, isang party list representative, at saka of course, the House Speaker, Martin Romualdez. Pakinggan ho natin ang buong video na pinalabas ng Office of the Vice President ngayong araw, September 10. Pakinggan natin. Hindi ako bratinela o spoiled brat. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa
ng Department of Education, ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita nyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion, lumabas ang budget approved, 15 billion. So maiintindihan niyo, 'di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024. Kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill, ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So, ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Kaya, makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need, ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masasolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms from 19.6 billion to 24.6 billion. However, this is my concern, which you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion
to 1.5 billion. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd. Kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makikita nyo sa papel. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konti sa'yo ha. Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Yeah, Mr. Chair, with respect to the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. So, be it as it may, how is it chosen? I'm not privy to that, Mr. Chair. When the GAP came out, there was a 14.7 billion Annex A. Then when the committee, the GAA came out, from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. So dagdag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Makikita natin na let's stick to our plan, atakihin natin ito siya. Walang kinalaman sa kanyang Office of the Vice President 2025 budget proposal. Maraming isinawalat na impormasyon ng Vice Presidente ngayong araw doon sa paglubo ng budget for classroom construction from 5 billion to 15 billion, kaso man lang yung 10 billion doon ay hindi pwedeng galawin ng DepEd kasi yung pwede lang nang gumalaw doon is Martin Romualdez and Congressman Co. Yun ang sabi ng Vice Presidente. One more thing is yung from 19 billion naging 24 billion kasi yung repair, kinuhaan yung repair ng 5 billion para idagdag doon sa 24 billion na classroom construction. Alam niyo ba, for me personally, bakit paborito ng mga congressman na maraming mga classroom construction? Kasi yung DP naman ang magpaano niyan. Kasi this is the reality naman. Kasi kadalasan sa mga congressman, even other mga elected officials, may mga construction company yan. Diba? Alam natin yan. Mga mayor, mga governor, mga congressman, meron niya mga construction company. Kaya paborito nila ito mga construction thing. I do not know if you agree with me. Yung mga congressman ninyo dyan ay may mga construction company, yung mga mayor, yung mga governor, vice mayor, etc. Yung mga malalaking tao dyan, may mga construction company yan. Kasi marami proyekto ang gobyerno. At saka, mahal pa, di ba? So, yan kung bakit sila nagkakaroon ng paborito nila yung mga construction. Kasi magkakaroon sila ng maraming, yung negosyo nila, okay. Wala naman siguro, di ba? Real talk na they are not there to serve people, but of course to protect their interests, di ba? Sige, that's the reality. Anyway, let's proceed. So, let's talk about itong si Zaldico, no?
ito daw yung ang kanyang kumpanya ay dawit daw ito doon sa overprice na laptop purchase ng gobyerno na yung presyo kasama ta yung company niya na yung presyo is about like 58,000 pero parang Celeron lang yung processor something like that. Ito daw kasi yung yung kay Saldico. Kasali daw yan. Itong company niya na anong pangalan ba yan? SunWest Group Holdings Company Incorporated, founded by him, by Elizalde Saldico, na sa Ako Bicol representative. Involved daw ito sa 2.4 billion sale of pricey and outdated laptops in the Department of Education. At saka, the same official, si Saldico din, involved din daw ito sa scandalous overpriced 8.7 billion sale of COVID-19 medical supplies and equipment. So, yun ho ang lumalabas ngayon sa social media no? Na tinatalakay itong sino ba to si Saldico. So yan ho, no? Kung totoo itong sinabi ng Vice Presidente, of course totoo kasi meron naman ito siyang mga papel na ipinapakita kanina, napakalaking issue ito sa ating gobyerno ngayon kung paano nga ba hinahandle nila yung budget, at saka in reality, sino ba yung mga nakikinabang din dito? Di ba? Alam na natin kung sino nakikinabang. Dito naman sa usapin, no, sa budget ng Vice Presidente, yung OVP, I guess they already requested like 2.9 billion or like more than 2 billion. But if we're going to talk about yung mga projects ng mga congressman, like you're going to talk like 10 billion, 17 billion, billions of pesos. Okay? So anyway, dyan nailatag ni Vice President Sara Duterte ang isa sa mga dahilan kung bakit siya nag-resign as DepEd Secretary at yung dahilan na din kung bakit hindi siya pumunta sa budget hearing ng Committee on House hearing doon sa Committee on Appropriations ngayong araw. So kayo na ho maghusga mga kababayan nating Pilipino. Naniniwala ka ba sa Vice Presidente or mas naniniwala ka doon sa sinasabi ng mga congressman at saka congresswoman sa House of Representatives? So, yun ho. Timbangin ho natin ng maigi sino ba ang nasasabi ng totoo, sino ba ang nasa katotohanan at nagsisinungaling at sino ang may mas malasakit para sa ating bayan. Magandang gabi sa lahat.